Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, kumusta kayong lahat? Ako po si Krishna Sagun. 26 years old ngayon at nakatira dito sa Malabon City. Silent listener and subscriber mo ako for so many years. Marami na akong napakinggang mga drama at horror stories at hindi lang sila entertaining. May mapupulot ka pang aral sa bawat kwento. Siya nga pala, napasulat ako sa inyo kasi meron din akong na-experience na kababalaghan noon. Nagsimula ito noong 2012. Grade 7 ako noon at doon pa kami nakastay sa mga lola ko na katabing bahay lang namin. Pero mas madalas kami magstay sa bahay ni lola kasi malaki, maliwalas at mas malamig kumpara sa bahay namin. Ayos lang yon kina mama at papa at minsan pa nga si mama ay doon pa natutulog kina lola. Habang si papa ay nagstay talaga sa bahay namin para naman daw may bantay at hindi kami pagnakawan ng mga akyat bahay. Samantala ay meron akong kapatid na lalaki na mahilig magpicture. 4 na taong gulang pa lamang siya that time. Natatandaan ko, Papa Dudut, dinner time namin. Nagpipicture-picture lamang siya sa amin at sa labas ng bahay. Yung labas namin kasi madilim at yung mga daan na yun talaga ay madilim. Hindi binubuksan ng lola ko yung ilaw kasi nagtitipid siya sa kuryente. So yun nga, nang sumunod na araw nasa school ako, hiniram ng tropa ko yung cellphone ko para gawing pampicture. Kaso habang nagbabrowse na ako ng gallery para i-check yung mga pictures na sinat ng kaklase ko, may nakita siya na picture na malikot yung shot, which is yung pinicturan ng kapatid ko. Nung una'y dinedma ko lamang pero binalik ko din ang aking mga mata sa picture na yon. Nang sinum namin ay kinilabutan ako as in. Kaya nang pag-uwi ko sa bahay ay pinakita ko na kaagad sa mga mami ko at lola ko. Ayon, nakaramdam din sila ng takot. Kasi never din kaming may na-feel na energy doon sa part na yon. The next day ulit, nung pinakita ko sa teacher ko para i-clarify, ang sabi niya baka inedit lang daw. Which is hindi naman. At saan naman ako mag-i-edit ng ganon? Ang pangit pa nga ng cellphone ko noon. Old model na touch screen na cellphone. So ano pala yung nasa larawan na kinuna ng kapatid ko? Sa sulok nakatayo ang isang maliit na figura. Kahit ng isang bata. Pero mukhang matanda. At nakatingin siya sa camera. Bagamat malabo nga ang kuha kasi malikot ang pagkakashot, doon palang Papa Dudut ay na-realize ko na meron talagang something na nakatira sa labas ng bahay ni lola. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naman nagpaparamdam ang nilalang na yon sa amin. Pero iniiwasan ko talaga yung spot na yon. Sinabi ko rin sa mga kapatid at pinsan ko na umiwas din doon para hindi magalit sa amin ang nilalang na naroon. Buti naman at nakinig sila sa akin kaya naging maayos naman ang mga buhay namin. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na may naghihintay palang kababalaghan sa amin. Almost a year pagkatapos ng insidente sa cellphone ko, ay masayang naglalaro kaming 4 ng stickman party sa kwarto ni Lola.
Kahit na dalagita na ako noon ay nakikipaglaro pa rin ako sa mga nakababata kong kapatid. Ako kasi ang nag-aalaga sa kanila at para hindi sila maboard sa akin ay nakikipaglaro ako. Gabi na noon at madilim na sa labas ng kwarto kasi nagtitipid nga si Lola sa kuryente. At kahit naglalaro kami ng mga kapatid ko ay hindi naman kami nag-iingay masyado kasi ayaw din naman namin na magalit si Lola. Samantala, yung kwarto ni Lola ay may 2 kama. Tapos sa isang kama kami matutulog. Malaki naman yon kaya kasya kaming 4. Maingay kami naglalaro at napatigil na lamang noong pagalit na hinampas ni Lola yung dingding na plywood. Tinanong ko si Lola kung bakit niya hinampas ang pader. Ang sabi ni Lola ay may humahampas raw kasi sa dingding kaya na bad trip siya at hinampas pabalik yung dingding. Kaya naman nagtaka pa ako kung sino yung humahampas kasi wala namang humahampas ng pader sa amin. Pero hindi ko na lamang tinanong kasi matatalo na ako sa laro ko. Nasa kalagitnaan ulit kami ng paglalaro. At napatigil kaming 4 sa paglalaro at pagtawa nang marinig namin yung ingay mula sa sala nila Lola. Na para bang pilit na binubuksan yung pinto at halos masira na ito. Kaya naman napagdesisyonan kong puntahan yon. Hiniram ko naman yung di-keypad na cellphone ni Lola na pang-ilaw. Inopen ko yung camera kasi mag-open lang yung flashlight kung naka-on yung camera. Lumabas ako mag-isa sa kwarto namin at napatingin sa pinto. Napilit pa ring tinutulak. Nakaramdam ako ng takot kasi if tao yon, dapat kanina pa yung nagsalita na pagbuksan siya ng pinto. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit doon at dahan-dahan kong kinalas yung kadenang nakatali doon na nagsisilbing lock nila Lola sa pinto nila. Hindi pa rin tumitigil yung pagtutulak ng pinto namin. Kaya napagdesisyonan ko na lamang na silipin yon para malaman kung sino yon. May medyo kalakihan yung butas ng pinto nila Lola kaya doon ako sumilip. May ilaw naman sa labas kaya makikita ko kung sino yung tao sa labas. Pero laking gulat ko at nanindig ang mga balahibo ko sa takot nang makita ko kung sino yung nilalang na gustong buksan ang pinto namin. Isa siyang maliit na nilalang na sa palagay ko ay duwende at masaya yung tingin nito sa akin. Kumaripas ako ng takbo papasok sa loob ng kwarto nila Lola dahil sa takot at halos gusto ko nang umiyak. Kasi first time kong makakita ng ganon. Takang-taka sa akin si Lola kasi nakita niya akong takot na takot. Pumasok at halos madapa na ako sa kakatakbo, papasok at malakas na sinarado yung pinto. Nagtataka silang 4 sa akin at nilapitan ako ni Lola para tanungin kung bakit ako nagkaganito. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko na nakita ko yung duwende. Malit siya, halos kasing laki niya yung 3 years old or 2 years old na bata. Moreno yung kulay, medyo laylay na yung pisngi niya dahil siguro sa katandaan. May malaki siyang ilong, itim at malaking mga mata habang nakatingin ng masama sa akin at nakasombrero siya ng itim. Umiyak yung pinsan kong babae dahil sa takot nung kinuwento ko yun kay Lola. Saka ko narinig yung mga mabibigat at takbo papunta sa likod ng bahay nila Lola palayo. Niyaya ako ng pinsan ko na labasan daw namin at tingnan kaya lumabas kami ng bahay pero wala na doon yung duwende. Siguro nga siya na yung narinig ko kanina na tumatakbo palayo. Bumalik naman kami kaagad sa bahay at doon ay kinausap kami ng lola ko. Huwag kayong matatakot mga apo pero maraming duwende dito sa bahay ko. Parang kapitbahay na natin sila, aniya. Kailan pa po sila nakatira dito? Curious na tanong ko. Hindi ko alam, Krishna. Pero mas nauna sila dito kesa sa akin. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na sila. Naririnig ko silang sumisipol tuwing 10:00 ng gabi. Minsan nga ay ginagaya namin sila ni Lolo. Maraming sumisipol doon sa parating yun ng mga duwende at nakakatuwang pakinggan. Wika pa ni Lola na parang natutuwa pa sa kanyang kinikwento. Ganun po ba? Ano po bang dapat namin gawin para hindi kami guluhin ng mga duwende? Tanong ko pa sa kanya. Huwag nyo na lang silang pansinin at huwag ninyong kakalimutang magdasal. Yun ang payo sa amin ni Lola. So yun nga Papa Dudut, ginawa naming magkakapatid yung sinabi sa amin ni Lola
At ilang buwan ang lumipas ay hindi na naman ulit nagparamdam sa amin ng mga duwende. Dahil pagising namin sa umaga at bago kami matulog sa gabi ay nagdarasal talaga kami ng sabay. Akala ko Papa Dudut ay magiging kampante na kami dahil normal ang aming buhay kahit na pinamumugaran ng mga duwende ang bahay namin. Kaso minsan, kahit na anong pag-iwas at pag-iingat mo, kung nandyan lang ang mga duwende sa loob at labas ng bahay ni Lola, ay may encounter mo talaga sila. Samantala isang araw ay dumalaw si Mama sa bahay ni Lola at tulad ng dating gawi ay matagal nang nagstay siya doon. Si Papa kasi umuwi ng probinsya namin para asikasuhin ang lolo naming may sakit. Okay lang yon kay Mama at dahil sa ayaw niyang maiwang mag-isa sa bahay kaya doon muna siya sa amin tumatambay. So ayun nga, nagkwentuhan kami ni Mama doon at natapik namin yung nangyari kay Papa noong sa probinsya pa kami nakatira. Magbabagong taon noon nung umuwi si Papa sa bahay namin sa probinsya. Nangyari noong bata pa lamang ako. Pag nauwi doon si Papa ay nakasanayan niya na tumatambay doon sa rest house ng tita ko, kapatid ng mama ko, which is katabi lang naman ng bahay namin. Up and down gawa sa kahoy yung bahay ng tita ko, tapos ay purong antique yung mga gamit. Para daw maaliwala sa pakiramdam. Madami ding puno sa paligid kaya maganda talagang tumambay, lalo na at presko ang hangin. Kasi yung bahay namin sa probinsya malapit sa dagat. Mga bandang hapon noong nagpaalam si Papa na lalabas lang daw siya kasi may tatawagan lang daw siya na katrabaho niya at babatiin niya lang ng Happy New Year, pero gabi na noon at wala pa rin si Papa. Kaya naman nag-decide si Mama na hanapin doon kina Lola Ming na best friend ng lola ko. Umuwi din kasi yung mga anak nitong galing ng Maynila para doon mag-celebrate ng bagong taon. At syempre may inuman doon. Mga alas 8 na noon nang pinuntahan ni Mama si Papa doon, tapos inaabutan niyang nagsasayawan yung mga anak ni Lola Ming kasama si Papa, tapos may hawak-hawak na bote ng alak at habang sumasayaw sila ay doon sila tumatagay. Nainis naman si Mama noon kaya pinauwi na niya si Papa kasi nga lasing na din po ito. Hindi na nakipagmatigasan si Papa kaya sumunod din naman kaagad kay Mama. Pag uwi din ng Mama at Papa sa bahay namin noon ay natulog na kaming lahat. Hindi na kami nagantay na magbagong taon. Balak na lang namin noon gigising na lamang kami ng alas 12 para kumain ng simpleng handa namin. Noong mga bandang 11 PM ay nagising ako na pinapagalitan ni Mama si Papa kasi gustong umalis ni Papa dahil gusto nitong pumunta doon sa rest house ng tita ko. Tapos sabi ni Mama, bakit naman daw pupunta doon si Papa gabing-gabi na. Ako naman ay hindi ko lang pinansin kaya pumikit na lamang ako para matulog ulit. Kaso ang kulit-kulit talaga ni Papa. Pati yung lola ko ay nagising na din tapos ay lumapit. Tinanong kung anong nangyayari tapos sinabi nga ni Mama na gustong lumabas ni Papa. Dahil sa ingay kaya hindi na ako nakatulog. Bumangon na lamang ako hanggang sa nagising na din yung dalawang kapatid ko. Kasi ang ingay ni Papa. Maya-maya pa ay bigla na lamang nag-iba si Papa at ang sabi niya ay bakit daw siya pinipigilan. Tapos ay tinuturo niya kami ng mga kapatid ko at tinatanong kung sino daw kami. Natatakot na noon si Mama kasi bakit daw ganon si Papa. Tahimik lang naman yon pag nalalasing. Natutulog lang. Kaya nagtataka na kami kung bakit naging ganon si Papa ng time na yon. Sabi ng lola ko ay baka daw napagtripan si Papa tapos inilagyan ng drugs yung iniinom ni Papa doon kina Lola Ming. Pero sabi ni Mama ay sino naman ang gagawa noon ay kilala naman ni Papa yung mga kainuman niya doon. Nagsabi din si Lola na baka naman nabati si Papa doon sa bahay ni Lola Ming. Doon sa may babuyan. May sapa na maliit doon sa likod ng bahay ni Lola Ming at balitang madami daw na nabati doon ng mga nilalang na hindi nakikita. Baka daw napagtripan si Papa ng mga engkanto o duwende doon, lalo na at maputi si Papa. Lapitin daw kasi ng engkanto ang mga mapuputi. Yun yung sabi ng lola ko. Samantala, natatandaan ko na hindi pa rin tumigil si Papa. Nagpupumilit pa rin siyang lumabas kaya hinarangan namin ng sofa, yung pintuan namin sa sala at saka yung pintuan sa may kusina. Tapos noon ay nagmadali na kaming pumunta ng lola ko kina Lola Indeng, isa sa mga pinakamagaling na albularyo doon sa baryo namin,
para papuntahin sa bahay at malaman kung ano ang nangyari kay Papa. Bago kami umalis ng bahay namin ay sinabihan ng lola ko si Mama na huwag palalabasin si Papa kahit na ano ang mangyari. Kaya bago kami umalis ay nilak namin ng lola ko yung gate ng bahay namin na nakaharap sa dagat. Tapos yung gate sa likod na nakaharap sa rest house ng tita ko. Natatandaan ko, hindi naman kalayuan yung bahay nila Lola Inding kaya nakarating kami kaagad. Pumayag naman kaagad ito na pumunta sa bahay kahit magbabagong taon. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin sa sala na pinapainom ni Mama ng gamot si Papa pero ayaw nito. Hindi na din normal yung boses ni Papa kasi pambabae na yung boses niya sa sobrang liit. Ayoko ng gamot, ilayo mo sa akin yan, sigaw nito. Pinigilan na din si Mama nung albularyo nang makita nito na pinapainom ni Mama ng gamot si Papa. Wag, ayaw nila ng gamot, nagagalit sila, sabi ng albularyo. Samantala kung ano-ano na rin ang sinabi ni Papa pero nananatiling pambabae pa rin ang kanyang boses. Para na ba siyang sinapian noon? Tapos sabi pa niya, sino daw yung mga tao sa ilalim ng double deck namin? Pagtingin namin, yung insenso lang naman ang nandun. Doon ako nagsimulang matakot. Lalo na nung sinabi ni Papa na doon sa malaking bahay may binaril doon sa may puno ng nyog. Nakadapa, pupuntahan ko. Papadudot doon kasi sa rest house ng tita ko ay may nabaril doon. 4 na taon nang nakakaraan pero wala si Papa ng panahon na nangyari yon. Maraming dugo sa ulo, humihingi ng tulong. Patuloy na sinasabi ni Papa habang boses babae pa rin. Dito na, narindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa ay pinahawak ni Mama kay Papa yung estatwa ni Mama Mary na maliit. Nagtanong nga si Papa kung ano daw pero hindi sumagot si Mama kasi baka magpanik ang espiritong sumasanib kay Papa kung malalaman agad na estatwa yon ng mahal na birhen. At yun nga, natatandaan ko noon na hinawakan naman ni Papa ang estatwa tapos ay dinasalan ng albularyo si Papa sa ulo. Maya-maya pa bigla na lamang nagsalita si Papa ng hay, uuwi na ako sa bahay ko. Bahala na kayo dyan. Pagkatapos noon ay biglang nawala ang malay ni Papa. Nabitawan din niya ang santo na maliit na pinahawak sa kanya ni Mama tapos ay nabasag. Ang sabi ng albularyo nakabalik na daw si Papa. Duwende daw yung sumapig kay Papa pero buti na lang at puting duwende lang daw at hindi itim. Mabait daw kasi ang sumapig kay Papa. Antayin lang daw naming mga ilang minuto at magigising din si Papa. Tapos pakainin daw kasi napagod daw si Papang maglakbay. Hindi nagtagal ay nagkaroon din nga ng malay si Papa tapos ay tabang makasinabi ng albularyo na gutom si Papa. Kasi pagkagising nito sabi niya, gutom na ako tapos may napanaginipan pa akong parang totoo. Kasi pagod na pagod ako eh. Anong oras na ba? Kain na tayo. Pag-aaya pa ni Papa. Hindi na muna namin pinagkwento si Papa ng panaginip niya. Kumain na muna kami since mag-aalas 12 na rin naman. Saktong nagpuputukan na sa labas. Kinabukasan saka namin kinuwento kay Papa yung nangyari. Kaya daw pala ganun ang panaginip niya, parang totoo talaga. Nakarating daw siya sa lugar ng maliit na tao tapos ay maraming nagluluto. Ang saya-saya daw tapos ay pinapakain daw siya ng itim na kanin. Sabi ng lola ko ay butit hindi kinain ni Papa kasi hindi na daw makakabalik si Papa once na nakain niya yung itim na kanin. At yun nga natapos ang kwentuhan namin ni Mama tungkol sa nangyari kay Papa noon sa probinsya. Yun din daw ang naging rason kaya umalis kami at lumipat sa present naming mga bahay dito sa Malabon City. Yun nga lang may mga duwende rin sa present house namin kaya masasabing hindi talaga kami makawala sa problema. Nagbiro pa nga siya sa akin na lapitin daw ng mga duwende ang pamilya namin. Ayos lang po sana kung puting duwende, kaso yung mga duwende po sa bahay natin ay parang mga itim. Sabi ko naman kay Mama. Pero Ma, may duwende rin po ba sa bahay natin? Napatingin si Mama sa akin. Alam mo Krishna, butit hindi kayo nag-i-stay doon sa bahay natin kasi doon talaga nakatira ang mga duwende na itim. Pag-amin ni Mama. Kaya dito kayo pinatira ng mga kapatid mo sa bahay ng lola ninyo. Kasi kung doon kayo titira ay magagambalan ninyo ang mga itim na duwende. Dagdag pa niya.
Nagulat naman ako sa mga sinabing yon ni Mama. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit hinahayaan kami ni Mama at Papa na tumira kay Lola at kung bakit kapag nasa bahay kami ay dapat tahimik lang kami. At saka napansin ko din na kapag nandun ako sa bahay namin ay ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na nauuwi sa pagkakasakit. Pinaglalaroan kayo ng mga itim na duwende kapag naroon kayo sa bahay. Ani ni Mama. Kayo ni Papa, paano niyo po natitiis na meron kayong kasamang duwendeng itim doon sa bahay natin? Buti hindi kayo pinaglalaroan. Curious na tanong ko kay Mama. Alam kasi namin ng Papa mo kung ano ang gagawin para hindi kami magambala ng mga duwende. Tinuruan kami ng mga albularyo nakita namin. At saka alam din namin kung saan sila madalas naglalagay sa bahay natin tulad ng CR at mga kwarto. Hindi kami masyado nagpupunta doon. Kwento pa ni Mama. Kaya pala nagpagawa pa kayo ng CR natin sa labas kahit na may CR tayo sa loob. Realization ko. Walang gumagamit ng CR sa loob kasi naroon nakatira ang pinuno ng mga duwendeng itim. Ang sabi pa ni Mama. Dito sa bahay ni Lola, may duwende rin po ba dito? Umiling si Mama sa tanong ko. Sa bahay lang natin may duwende. Kung lumabas man sila, hanggang sa labas lang ng bahay ng Lola mo. Hindi ba nagkwento ka sa akin noon na isang gabi may kumakatok ng malakas sa pinto? Bumalik naman sa alaala ko yung sinabing yon ni Mama. Papa Dudut, isa yon sa hindi ko makakalimutan kasi doon talaga ako nakakita ng totoong duwende. Buti na lang at hindi mo siya pinapasok. Hindi sila papasok ng bahay ng iba kung hindi mo sila papatuloyin, dagdag pa ng aking ina. Minsan binubuksan namin yung pinto lalo na kapag tanghali, ang sabi ko naman. Ang sabi sa amin ng albularyo kahit pa bukas ang pinto, kung walang approval o pahintulot na may-ari ng bahay, hindi sila papasok sa bahay. Ganon ang mga duwende, sagot ni Mama sa akin. Papa Dudut, pagkatapos ng kwentuhan namin ay ikinuwento ko yon sa mga kapatid ko. Kaya simula noon ay hindi na kami pumunta sa bahay namin at nagstay na lamang talaga kami sa bahay ni Lola. Pero minsan may pagkakataon na nauutusan din ako ni Mama na pumunta sa aming bahay para magbantay habang wala sila. Ako kasi ang pinakamatanda sa mga kapatid ko, kaya ako ang inatasan nila sa ganong responsibilidad. Oo, nakakatakot at minsan talaga ay tumatanggi talaga ako sa mga magulang ko kapag nauutusan nila na magbantay ng bahay namin. Pero as always, bilang isang anak ay wala akong karapatang tumanggi sa utos sa akin ng mga magulang ko. Samantala isang hapon ay nautusan ako ni na Mama at Papa na pumunta sa aming bahay para magbantay. Gustuhin ko mang tumutol pero wala akong magawa. Nag-offer naman ang mga kapatid ko na samahan ako pero tumanggi ako. Kasi siguradong magiging maingay lamang ang pag-alis kong kasama ko sila. Ang kinakatakot ko pa naman ay ang magambalan namin ang mga duwende sa bahay. Nasa sala ako noon at nakaupo nang dapuan ako ng antok kasi sobrang tahimik ng bahay namin. Although pinipigilan ko talaga na huwag matulog pero sa huli natalo ako. Kaya humiga ako sa sofa at nagpasyang umidlip na lang muna. Pero Papa Dudut, siguro ay 30 minutes pagkapikit ng mga mata ko ay bigla ako nakarinig ng mga boses na mga maliliit, nagtatawanan at parabang nagkakasiyahan. Since antok na ako, nawala sa isipan ko na naroon pala ako sa bahay namin at wala sa bahay ni Lola. So sa inis ko ay sumigaw ako. Pwede ba magsatahimik nga kayo, ang iingay ninyo? Sigaw ko sa pag-aakalang mga kapatid ko yon. Pagkatapos noon ay biglang tumigil ang ingay. Akala ko ay wala na kaya balik tulog ako. Pero laking gulat ko nang biglang may sumampal sa mukha ko. Siyempre nagising ako at bumungad sa akin yung mga itim na duwende na nakapalibot sa sofa. Nanlilisik ang mga mata at may hawak-hawak silang mga arnis at batuta. Basta parang panghampas na gawa sa kahoy. Sinubukan kong bumangon pero parang na-sleep paralysis ako ng mga sandaling yon. Tapos walang kabog-abog na pinaghampas ako ng mga duwende gamit ang mga hawak nilang kahoy. Siyempre masakit yun, Papa Dudut, kaya napasigaw ako ng tama na. Pero hindi tumigil ang mga duwendeng itim sa kakahampas sa buong katawan ko. Meron tumatama sa paa ko, sa hita, sa tiyan, mga braso ko, sa dibdib, habang may isang duwende naman na parang babae ang mag-isang sumasampal sa mukha ko. Pero Papa Dudut, grabe yung sampal niya, nakakabingi. Tama na, maawa kayo sa akin, tama na.
Sigaw ko habang namimilipit sa sakit. Pero tuloy pa rin sila sa tila pambubugbog sa akin. Hanggang sa banggitin ko noon ang pangalan ng Diyos at ng Birheng Maria. Sa isang kisap matay na wala mga duwending itim at naigalaw ko na ang buong katawan ko. Pero iyak ako ng iyak noon kaya nagpa siya akong lumabas noon at pumunta sa bahay ni Lola. Nagulat pa nga si Lola nang makita niyang puro pasa ang katawan ko. Sinong gumawa niyan sa'yo? Galit na wika niya. Yung mga duwending itim po sa bahay namin, binugbog po nila ako. Umiiyak kong sabi noon. Simula noon Papa Dudut ay hindi na ako pinapunta pa doon ng mga magulang ko sa bahay namin. Hindi nagtagal dahil malaki naman ang lote ni Lola ay naisipan ni Mama na idikit na lamang sa bahay nito ang balak nilang itayong bahay. Pumayag naman si Lola at makalipas ang 4 na buwan ay naitayo na ang bagong bahay namin kadikit mismo ng bahay ni Lola. Pagkalipat namin ay inabandonan na namin ang lumang bahay namin kung saan ay nakatira mga duwending itim. Papadudot sa ngayon ay abandonado pa rin ang bahay namin pero yung lupa ay tinaniman ni Papa ng mga gulay. Pero yung bahay ay nakandado na talaga. Sa ngayon ay 26 na ako at aaminin kong may mga kababalaghan pa ring nagaganap sa buhay namin. Lalo na kapag nasa labas kami ng bahay ni Lola. Pero hanggang doon lang yon. At saka nasanay na rin kami sa mga duwending naroroon. Basta hindi kami gumagawa ng mga bagay na alam naming ikakagalit nila. Pairalin ng respeto para hindi kami magkaroon ng malaking problema. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat at sana'y magpatuloy pa ang pag-usbong ng inyong programa sa YouTube. Nakasubscribe na po ako. At sana kayo din. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Krishna Sagun. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Agosto na naman. Ibig sabihin ay ghost month. Isang buwan ng katatakutan lalo na sa mga nabibiyayaan ng third eye. Although personally talaga ay hindi ako naniniwala na buwan ng mga multo ang Agosto. Sinabi lang kasing ghost month kasi nga karime ng salitang ghost ang August. Ganon pa man ay aaminin ko na maraming nangyayaring kababalaghan sa buhay ko kapag buwan ng Agosto kumpara sa ibang mga buwan. Nagkataon lang ba ito o talagang buwan ng kababalaghan ng buwan ng Agosto? Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Myra. Nasa early 40s na ako sa ngayon. May asawa at 2 anak na babae. At nakatira ako dito sa General Avenue, Project 8, Quezon City. Isa akong guro sa paralang pang-sekundarya. Medyo matagal-tagal na din akong nagtuturo sa paralang pinapasukan ko. Kaya batid sa aking kaalaman ang samot-saring kwento dito sa eskwelahan. Mapakomedya, chismis o especially katatakutan. Siya nga pala ang ibabahagi ko sa inyo. Ay 3 magkakahiwalay na scary experiences ko tuwing buwan ng Agosto. Sisimulan ko ang aking kwento noong 15 years old ako. That time ay nagtatrabaho ako bilang kasambahay. Kasama ko rin noon ang mama at ate Mira ko. Tandang-tanda ko o gusto ako nagsimula noon at mabait naman ang pakikitungo ng mga amo ko sa akin. Sabi sa akin nila mama at ate palagi daw na wala sa bahay sina Mama Letty at Sir Nilo dahil mga empleyado sila ng BIR. May 2 silang anak na lalaki na nagtatrabaho din sa gobyerno pero may mga sarili na itong pamilya. So kapag araw kaming 3 lang talaga ang nandun sa bahay ng mga amo namin. Hindi naman kalumaan ang bahay na yon. Malaki at maaliwalas, yun nga lang ay malapit lamang ito sa sementeryo at simbahan. As in sa likod nila ay may nakadikit na mga apartment style na libingan. Kaya kahit na anong ganda ng bahay ng mga amo ko ay hindi ko maiwasang kilabutan. Since bago pa lang ako doon ay madami din akong tanong kay mama sa mga bagay na nakikita ko at pumupukaw sa aking isipan. Ang nakalatag na lapida. Hindi siya bahagi talaga ng property ng amo namin. Parang nasa labas siya ng bakuran sa likod bahay. Pero ang creepy lang kasi katabi ng lapida ang mismong dirty kitchen ng bahay. Dahil doon ay tinanong ko si mama tungkol doon. Pero hindi rin niya alam kung bakit nandyan pa daw nakalatag yung lapida. Nakasulat doon ang pangalan ng isang babae. Carmen Meradela E. Vohora. Born July 29, 1923 and died August 28, 1928. Totoong pangalan niyan, Papa Dudut, tandang-tanda ko na yan mismo ang nakaukit noon sa lapida. Makalipas nga ang ilang araw, okay lang naman ang pakiramdam. Hanggang isang gabi ay nagawi ako sa library ng bahay ng mga amo ko. Ang library nila ay nakapaligid ng bintana at makikita mo ang labas. Bago kami matulog ay nakagawian na namin ni Mama at Ate Mira na patayin namin ang lahat ng ilaw bago matulog. Papadudot habang nasa library kami ay hawak ko ang flashlight at nakipagbiruan naman sa akin si ate. Nagagawan kami ng flashlight. Sa paggagawa namin ay natapat ito sa bintana at may biglang tumakbong nakaputi. Bigla na lamang ako napasigaw at nahawa rin si ate. "Bakit ka ba sumisigaw?" sabi ng ate ko. "Hindi mo ba nakita yon?" Walang emosyon ang pagkakabanggit ko noon. "Ang alin?" tanong niya sa akin. "May tumakbo sa labas. Sa bintana. Ate Mira, kitang-kita ko na may tumakbong nakaputi." Insist ko. Tumawa lang si ate sa sinabi ko at hinala pa raw niya. Baka pagod lang daw ako kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Siyempre pinagpalagay ko na lamang na tama si Ate Mira kaya hindi ko na yon pinansin. Pero papadudod sa bawat pagdaan ng mga araw sa buwan ng Agosto
ay nakakaramdam na talaga ako ng may kakaiba at nakakatakot sa loob ng bahay ng mga amo ko. Isang araw habang naglilinis ako ng dirty kitchen noong tanghaling yon. Habang nandun ako ay napatingala ako sa itaas ng bintana at napansin kong parang may palakad-lakad. Pabalik-balik siya. Imposibleng sina Mama at Ate Mira yon kasi nasa palengke noon si Mama habang ang kapatid ko naman ay nasa garahe naglilinis. Mamayang kaunti nawala na ang mga palakad-lakad sa second floor ng bahay pero papadudot. Bigla ako nakaramdam ng malakas na hangin na para bang tumalon sa bintana at bumagsak sa akin. Tapos ay biglang umalis patungo kung saan located ang lapida. Nung una papadudot ay sinubukan kong huwag yon pansinin. Pero habang naglilinis ako ng mga basahan sa dirty kitchen ay nakita ko sa aking peripheral vision na may nakatayong batang nakaputi sa gawin ng lapida. Papadudot lakas loob kong nilingon ang gawin ng lapida at kinilabutan ako sa aking mga nakita. Isang batang babaeng may edad na 5 nakasuot ng puting bestida nakalutang sa ibabaw ng lapida. Maputla siyang walang mga mata at parang nagsisilabasan ng mga ugat sa kanyang katawan. Dahil sa aking nakita ay tumaas talaga ang balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko na tinapos ang gagawin ko sa dirty kitchen at pumasok na ako sa loob ng bahay at nagsisisigaw. "Bakit, Myra? Anong problema?" tanong ni Ate Mira sa akin. May multo ng bata ko nakita na nakalutang sa lapida doon sa dirty kitchen," ang sabi ko. Agad namang pinuntahan ni ate ang dirty kitchen at nilapitan pa ang lapida pero wala naman daw multo doon. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin na parang natatawa pa. "Nakadrugs ka ba?" Biro pa niya sa akin. "Hindi ako nagbibiro ate, may multo talaga akong nakita. Nakalutang siya sa ibabaw ng lapida." Git ko pero hindi na ako pinansin ni ate. Pagdating naman ni Mama galing ng palengke ay ikinuwento ko sa kanya ang aking naranasan. Pero ang sabi lang niya sa akin ay magdasal na lamang ako ng taimtim sa susunod. Samantala kahit ayoko dahil malalim na ang gabi ay naghugas pa rin ako ng kawali sa dirty kitchen nila. Ang lababo kasi doon may pader na harang na kasing taas ng tao. Yung mga oras na yon ay bumigay ang aking pakiramdam at parang may sumisilip sa itaas na bahagi. Hindi ko kayang sumilip sapagkat napakadilim at walang ilaw. At saka hindi pa ako nakaka-move on sa mga nakita kong batang multo. Kaya binilisan ko na lamang ang paglilinis. Kinabukasan ay nag-resign na ako sa aking trabaho. Tandang-tanda ko August 28 yon, death anniversary ng taong nasa lapida. At sa huling araw ko doon sa bahay ng amo ko ay muling nagpakita sa akin ang multo ng batang babae. Bagamat takot na takot ako noon ay binaliwala ko na lamang ang lahat. Inisip ko na lamang na kinabukasan ay hindi ko na makakaharap pa ang multong yon dahil hindi na ako babalik sa bahay na yon. Samantalang ikalawang experience na ikukwento ko sa inyo ay nangyari ng Agosto pa rin. 3 years pagkaraan ko mag-resign noon sa bahay na may lapida. Naging babysitter ako noon ng anak ng pinsan kong mayaman. Ginawa ko yon para masuportahan ang pag-aaral ko. That time kasi ay second year college student na ako at BSE ang kinuha kong kurso noon. By the way, ang pangalan ng pamangkin ko ay John G. 4 years old lamang siya at napakalambing niyang bata. Pero meron siyang special gift. Nakakakita siya ng mga multo at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Iniiwan lagi sa akin ng pinsan ko si John G para alagaan tuwing papasok siya sa work. Yung father naman ni John G ay nagwo-work sa Canada. Simple lang tong bahay nila at may 2 palapag. Tuwing naiinip si John G ay nagkikwento ako sa bata ng iba't ibang mga story para makatulog siya. Pero iba ang gusto ni John G. Gusto niya yata akong atakihin sa puso dahil mas gusto niyang pag-usapan namin ay yung mga multong nakikita niya. Samantala isang makulimlim na hapon noon, August 16, kung hindi ako nagkakamali, siguro yung mga 4:30 nang biglang nagsalita yung bata. Nasa second floor kami nakaharap sa bintana. "Tita, gusto ko lipad. Yung sa story, wika ng 4 na taong gulang kong pamangkin.
Hindi naman totoo yung nasa story, Jonji. Saka kailangang may wings ka or cape para makalipad ka. Sagot ko naman. Sa kabilang banda ay napukaw ang atensyon ko nang mapansin kong nakatingin ang pamangkin ko sa katapat na bahay namin. Bale, lumang bahay ito na yari sa kahoy. Tita, ayun oh, tao lipad tali. Biglang sabi niya sa akin habang tinuturo sa bintana ng bahay na katapat namin. Tiningnan ko yung tinuturo niya at wala namang tao. Yung bahay ay halos same size lang din ang sa amin. Patay ang ilaw pero makikita mo yung loob kasi medyo maliwanag pa. Medyo hindi ko close yung nakatira na matandang babae at bibihira lang ding lumabas. Ano, Jonji? Nagtataka kong tanong. That time din kasi ay kinikilabutan ako dahil alam kong hindi pangkaraniwan ang kanyang nakikita. Tita, lutang o, tali-tali. Wika ng bata sa akin habang tinuturo pa rin ang kabilang bahay. Sobra na akong nanlamig noon, Papa Dudut. Yung tinuturo ni John G ay meron talaga na ito na hindi ko nakikita. Ewan, basta sigurado kung walang tao at hinata ko na lang ang kortina ng bintana namin para masarado. Naroon na lang tayo sa labas, John G. Pag-aya ko sa kanya. Agad naman pumayag ang bata at naglaro kami sa labas. Siguro yung mag-iisang oras na rin kaming nasa labas na naglalaro at tiningnan ko ang relos, 6:00 na. Hindi nagtagal ay pinagpahinga ko na ang pamangkin ko at pinapasok ko na sa loob ang bata habang ako ay bibili lang ng pagkain sa katabi naming sari-sari store. Binilinan ko pa ang bata na isarado na lamang ang pinto. Natatandaan ko pa nga. Bumili ako ng tinapay, instant noodles, itlog at isang can ng corned tuna sa sari-sari store. Pagkatapos ay nagmamadali akong bumalik sa bahay. Pero pag uwi ko ay laking gulat ko na madatnang kong nakabukas ang pinto. Hindi dapat kasi tinuturuan ko ng mabuti si John G kung ano ang dapat gawin at masunurin yung bata. May mga bakas pa ng mga putik na paa sa tiles kakalinis ko lang noon. Kumuha ko ng map at nilinis yung mga bakas. Papunta ng kusina yung mga bakas. Ano kayang ginagawa nitong batang to? Pagtataka ko. Dineretso ko lang yung paglilinis ng mga bakas. Yung bahay kasi pagpasok mo living room agad tapos diretso ka sabay kanan kitchen na. Pagpunta ko sa kitchen at tapos yung trail nung bakas. Nagtataka ako saan napunta yung iba. Then nakita ko yung si John G na nakatalikod sa sulok. Malapit sa lababo. John G, di ba sabi ng tita maglilinis ka? Bakit maputik ang paa mo? Dapat nagpunas ka sa basahan pagkatapos maglinis. Sita ko sa bata. Umarap sa akin si John G na naiiyak at tumuturo. Nanlamig ang pakiramdam ko. Ewan ko pero iba. Nakaturo si John G sa likuran na parang may nakikita siya. Lumamig sa likuran ko at kumapal yung bato ko. Parang gusto kong sabihin na umalis na kami dito, dapat ay kunin ko na si John G. Naramdaman kong parang may nalaglag mula sa kisame sa likuran ko. Parang mabigat na paduyan-duyan. Iyak nang iyak si John G at ako rin ay kinakabahan na. Nanginginig man ako sa takot ay nilapitan ko yung pamangkin ko. Tinignan ko ang mga mata niya at nakita ko mula dito yung refleksyon. May nakabigti sa likuran ko. Nakabalot sa plastic yung ulo. Hinablot ko kagad si John G at tinakpan ang kanyang mga mata at nakapikit akong tumakbo palabas. Halos madapa-dapa ako at sinarado namin ang pinto nang makalabas kami at dumiretso kami noon sa simbahan kung saan ay nilapitan namin yung kaibigan kong pare. Buti na lamang at vacant noon si Father Anselmo at sumama siya sa bahay ng pinsan ko at binindisyonan niya yon para masigurado na makalis na yung multong nakabigti na nakita namin. Tinanong ko naman si John G kung may nakikita pa siya pero wala na. Hanggang sa magawi kami sa isang sulok kung saan ay biglang may tinuro ang bata. Tita, ayan po siya. Nasa sulok. Nang marinig yon ng pare ay agad niyang winisikaan ng holy water ang sulok na yon. Ayon sa bata ay kitang-kita daw niya na nasunog ang multo at biglang naglaho. Pagkatapos noon ay umayos na noon ang pamangkin ko. Nagpasalamat ako sa pare at nag-abot ng kaunting donasyon. Pagkatapos noon ay umalis na ang pare.
Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay dumating na rin ang pinsan ko. Agad naman nagkwento si John G ng naging experience namin. Kinumpirma ko naman yon. Doon ay nalaman kong meron nga raw nagpakamatay sa katapat na lumang bahay namin at yun daw ang madalas na nagpaparamdam sa subdivision namin. Kinuwento naman ni John G kung bakit at papaano nasunog daw ang multo nang wisika ng holy water at nakikinig lang kami noon sa sinasabi ng bata. Papa Dudut, at yun nga ang pagiging babysitter at part kasambahay ang naging source of income ko noon para makapagtapos ng pag-aaral. Tinis ko yung mga pagpaparamdam ng mga multo at napansin ko na rin na tuwing buwan ng Agosto talaga ay marami ang nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Noong time na yon ay may nakapagsabi na sa akin na half open na raw ang third eye ko. Kaya nakakakita na raw ako ng mga multo. At tuwing buwan ng Agosto talaga ay nagiging challenging sa akin ang buhay dahil bukod sa multo ay dinapuan din ako ng kamalasan. Kaya sa buong taon, Agosto ang pinakaayaw kong buwan, Papa Dudut. Samantala makalipas ang ilang pang taon ay nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral at nakapasa din sa LET. Naging isang ganap na guro ako sa sekundarya. Ang unang assignment ko noon ay sa isang public high school sa Project 8. Aware ako na madaming hindi matahimik na mga kaluluwa ang namamahay sa aming campus. Isa na dito ay ang isang estudyanteng babae na nakasuot ng lumang uniforme. Pero nagpaparamdam lamang ito tuwing Agosto. Nagpaparamdam din ito sa ibang mga buwan, pero iba talaga ang mga ito pagdating ng Agosto. Mas nakakatakot ang kanilang pagpapakita at pagpaparamdam. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi nilang multo ng estudyanteng babae na nakasuot ng lumang uniforme. Pero yung white lady at multo ng batang lalaki nakita ko na at na-encounter. Pero ayon sa mga estudyanteng nakakita sa multo ng estudyanteng babae ay hindi naman ito malikot. Hindi siya yung tipo na susundan ka at tatakutin ka. Palagi lamang itong nakaupo sa isang sulok sa hallway malapit sa CR ng mga babae. Upo lang daw ito nang nakayuko ang ulo. Meron din nakakapagsabi na wala daw itong mata. Minsan kasi sa pambihirang pagkakataon ay inangat nito ang kanyang ulo at tititig sa taong naramdaman niyang nakakakita sa kanya. Siguro naghahanap ito ng mapagsabihan kung bakit hindi pa ito matahimik. Kahit sabihin nating sanay ka nang makakita ng multo, ay hindi pa rin maaalis sa iyo ang takot sa tuwing nakakakita ka ng mga nilalang na dapat sana ay wala na sa mundo. Mga multo na mga yumaong tao. Natatandaan ko 6:00 na yon ng gabi, araw ng Sabado. Papalapit na kasi ang evaluation sa mga classroom kaya't nagkaroon kami ng mga estudyante ko ng general cleaning. Advisor ako ng isang section ng mga 3rd years high school student. That time din ay buntis ako noon at kakakasal ko lang noon sa asawa ko. Mahirap ang gumalaw dahil sa dinadala ko ay kailangan ko pa rin magtiis para hindi naman bumaba ang ratings ko sa school. Medyo may kadiliman na ang paligid at tanging isang estudyante ko na lamang ang naiwan para tulungan ako sa mga paperworks. Madali lang naman ito kung kaya't natapos kaagad. Papauwi na kami ng mga sandaling yon. Habang naglalakad kami sa may hallway papunta ng exit ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Sakto naman ito kasi madadaanan namin ang CR ng mga babae. Habang papalapit kami sa may CR ay pinagsabihan ko ang aking mga estudyante para sa gagawin sa Lunes. Dapat kasi arrange na ang lahat para hindi na kami magkandakuba sa panahon ng evaluation. Habang na-explain ko ang mga gagawin ay hindi ko napigilang hindi mapatingin sa may sulok malapit sa may CR. Medyo dim na yung liwanag ng bumbilya kaya hindi ko kaagad napansin na may estudyante pa lamang nakaupo sa may bench malapit dito. Hindi sana ako matatakot kung hindi ko lang nakitang nakayuko ito habang lugay ang mga buhok. At kung babasahin sa suot niyang uniforme ay mukhang matagal na itong estudyante.
kapanahunan pa ni Ate Mira. Kinakabahan man ay hindi ko pinahalata sa aking mga estudyante ang aking nararamdaman. Baka kasi pag nalaman niya ito ay tatakbo ito. Sa laki ba naman ng tiyan ko, tiyak na may hirapan ako nito. Habang papalapit kami sa may CR ay hindi ko mapigil ang pagpawisan. Nagtataka naman ang aking mga estudyante at nagtanong. Binaliwala ko lang ang kanyang tanong at patuloy lamang ako sa pag-i-instruct at pag-i-explain sa kanya ng mga gagawin. Isang room na lang ang pagitan namin sa estudyanteng nakaupo nang bigla akong natahimik. Natahimik ako noon, Papa Dudut, sa takot nang bigla na lamang inangat ng estudyanteng multo ang kanyang ulo. Hindi ito pangkaraniwan kung gumalaw kaya't alam kong hindi ito buhay. Gusto ko mang pumikit ay hindi ko magawa. Baka kasi matapilok ako, mahirap na. Binasag ng isa sa aking mga estudyante ang katahimikan nang nagtanong ito. Ma'am, di ba naiihi ka? Malapit na tayo sa CR. Hindi na, nagugutom na lang ako. Bilisan na natin, sagot ko na lamang. Pilit kong kinakalma ang aking sarili pero mahirap. Hinawakan ko ang braso ng aking estudyante sabay lakad ng mabilis. Hindi na sana ako titingin sa may estudyanteng nakaupo nang bigla na lang nanlamig ang aking batok. Naramdaman kong nakatitig ito sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako napalingon bigla nang lagpasan namin ito. Pero napalingon ako sa hindi ko maipaliwanag na sagot. Nanlaki ang mga mata ko sabay lakad ng mabilis nang makita ko itong nakatitig sa akin ngunit wala akong matang makita. Tanging dalawang itim na butas lamang ito at hindi ko rin maaninag ang kabuuan. Dahil sa aking nasaksihan ay mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Sabay higpit ng paghawak sa braso ng aking estudyante. Lin, mga anak, bilisan natin. Sabi ko sa estudyante kong hinawakan ko ang braso at sa lahat ng mga estudyante rin na kasama ko. May pangamba na noon sa aking boses. Naintindihan naman ako ng aking estudyante dahil hindi na ito nagtanong at lumakad na lamang ng mabilis ngunit may pag-iingat. Nang makalabas na kami sa may exit ng building ay dali-dali kaming nagtungo papunta sa gate. Sinalubong naman kami ng guard at nagtaka sa kanyang nakikita. Ma'am, okay lang ba mga estudyante ninyo? Tanong niya sa akin. Doon lamang ako nahimasmasan ng kaunti at tinignan ko ang aking mga estudyante na may pagtataka. Umiyak na pala mga ito at bakas sa mukha nila ang takot. Lynn, Jordan, Elise, Michael, Dina, Dana, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong sa aking mga estudyante. Ma'am, nakita ko po yung nakita ninyo nung lumingon ka, sagot ni Lynn nang humihikbi. Ganon din ang sinabi ng iba pang mga estudyante. Nakita raw nila ang multo ng estudyanteng babae. Kaya pala hindi na sila nagtanong pa at lumakad na lamang sila ng mabilis. Samantala, nagtaka man ng guard ay may ideya na ito sa aming nakita. Alin po sa kanilang nakita ninyo ngayon, ma'am? Yung white lady, yung batang lalaki, o yung estudyanteng babae? Tanong nito. At sabay-sabay kaming sumagot sa guard. Kinuwento din namin sa kanya ang lahat para na rin mabawasan ang aming takot. Matapos ang aming kwentuhan ay umuwi na kami sa aming tahanan. Hindi na kami natuloy sa paglilinis at nagpasya kaming ipagpabukas na lamang yon. Nakakatakot man ang mga pangyayari ay hindi ko pa rin kinalimutan na naiihina ko. Kaya dumiretso ako sa CR sa pagkatungtong ko ng bahay. At yun nga, Papa Dudut, hindi nagtagal ay nalaman ko rin ang tungkol sa estudyanteng babae na nagmumulto sa aming paaralan. Nalaman ko mula kay Ate Mira na naging kaklase niya ang babaeng yon, nang pangalan ay Lolita. Kaso noong second year high school sila ay nabuntis daw si Lolita ng kanyang boyfriend at hindi siya nito pinanindigan. Dahil sa takot at devastation na husgahan siya. Bilang isang disgrasyadang babae ay nagpakamatay daw si Lolita sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid na naiwan doon sa CR ng mga babae. Simula noon ay nagparamdam na sa kanilang babae.
Doon daw tumatambay si Lolita sa spot kung saan namin siya nakita dahil yun daw ang palaging meeting place nila ng boyfriend nito. At doon pa rin siya naghihintay sa pagbabalik ng kanyang boyfriend. At eto ang tatlo sa hindi ko makakalimutang experience tuwing buwan ng Agosto. Sa totoo lang ay marami pa akong gustong ikwento sa inyo kaso kukulangin na ako ng oras kaya nag-focus na lamang muna ako sa tatlo. Muli hanggang dito na lamang ang aking liham, sana po ay mabasa po ninyo ito at mapiling i-ere. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Myra. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Merlin Barbara pero tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Melba. 36 years old na ngayon at naninirahan sa Baisa, Quezon City. Pero tubong Naga City ako. Matagal na po akong silent listener ng inyong programa at paminsan-minsan ay nagko-comment po ako sa inyong mga tinatampok na kwento para alamin kung saan ako magpapadala ng email. Gladly, isa sa mga commentors ang nag-reply noon sa akin at binigay ang email address ng channel mo. Kaya eto, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na i-share ang aking kwento sa inyo. Papa Dudut, devoted Catholic po ang mama at papa ko, pati ang lola ko. Malit pa lamang kaming magkakapatid ay palagi na kaming nasa simbahan. Ngunit nang makatungtong ako ng high school, mas nag-grow ang faith ko kay Lord nang maging born again ako. Labagman sa gusto nila mama ay wala pa din silang nagawa. Sisimulan ko na ang kwento ko.
Dati kasi hindi ako naniniwala sa mga multo, engkanto at mga aswang. Alam ko kasi kapag malapit ka kay Lord ay hindi ka makaka-experience ng ganon o kung ng ano paman. Pero noong year 2006 ay nagbago ang medyo tahimik kong buhay. Dahil umalis na yung katulong namin sa bahay, kailangan maghanap ni mama ng panibago. Palagi kasi silang nasa trabaho ni papa, tapos si ate naman ay nasa Germany at si kuya naman ay may sariling pamilya na. Bunso ako sa amin at nasa kolehiyo na. Madalas akong wala sa bahay kaya wala mag-aasikaso kay lola. Kakatapos lang ng Pasko nang bigla na lamang may sumulpot na babae at lalaki sa harap ng bahay namin at may dalang mga bag niya. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Usisa ko sa kanila. Sumagot naman yung babae. Ako si Mira. Ako yung pinadala dito para maging bagong katulong ninyo, aniya. Papadudot sa unang tingin ko doon sa babae ay simple lang siya na hindi rin nalalayo sa edad ko. Sa ayos niya ay halatang laking probinsya ito. Pero sa unang tingin ko pa lamang sa kanya ay hindi ko alam. Pero nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko may paliwanag. Para bang hindi ako mapakali. Isabay pa ang pagtaas ng balahibo ko sa buong katawan. At parang hindi ko gusto yung hangin sa bahay na mga oras na yon. Basta may naramdaman akong kakaibang aura. Hindi ko alam kung ano. Samantala, bumaling naman ako sa kasama niyang lalaki. Ewan ko ba pero bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gwapo kasi ng lalaki. Matangkad, maputi, magandang pangangatawan dahil bumabakad sa suot niyang damit ang muscles niya. Ang amo ng mukha ng lalaki. Para ba siyang anghel na buwaba sa lupa. Halatang probinsyano pero mukhang artistahin. Kung i-describe ko po ang itsura niya ay parang may resemblance siya sa aktor na si Joshua Garcia. Lalo akong kinilig nang ngumiti muna ang lalaki pagkatapos ay nagsalita din ito. Ako si Balan, kapatid ko si Ate Mira. Hinatid ko lang siya dito para masiguradong ligtas siyang makakarating dito sa inyo. Ganun ba? Sabi ko na lamang habang na starstruck pa rin ako kay Balan. Mamayang kaunti ay dumating si Mama. Oh, nandito na pala ang bagong kasambahay. Halika, pasok kayo, sabi nito sa mga bisita. Pinapasok ko naman ang dalawa at pinaupo sa sala. Nag-usap naman sina Mira at Mama sa magiging responsibilidad ng una sa aming bahay. Pinag-usapan din nila ang sweldo at iba pang mga benefits. Binasa din ni Mama saglit ang ilang papeles na pinasa ni Mira tulad ng NBI at police clearance. At nagkwentuhan pa ang dalawa tungkol sa background ng aming bagong kasambahay. Habang nag-uusap ang dalawa ay napatingin ako kay Balan na noon pa lang ay nakatingin sa akin. Nag-blush ako noon pero hindi ako nagpahalata. Pero hindi talaga niya tinanggal ang kanyang mata sa akin. Tahimik lamang siyang nakatingin na para bang inoobserbahan ang aking mga galaw. Medyo nakaramdam ako ng uneasiness dahil na rin sa bilis ng tibok ng puso ko. Mamayang kaunti ay tinawag ni Bala ng pangalan ko at pagkatapos ay ngumiti sa akin. Ilang taong ka na? Tanong niya sa akin. 18, nahihiyang sagot ko. Magkasing edad lang pala tayo kung ganun. 18 lang din ako, sagot ni Balan sa akin. Si Ate Mira matanda siya sa akin ng 6 na taon. Nag-aaral ka ba ngayon? Usisa ko naman sa kanya. Hindi na, tumigil muna ako. Kailangan kong tulungan ang pamilya ko sa bukid. Pero tapos ako ng high school, sagot niya sa akin. Ikaw, saan ka ba nag-aaral? Sa PUP Second Year College, sagot ko naman. Wow, buti ka pa. Good luck sa pag-aaral mo, nakangiting sabi ni Balan sa akin. Papadudot marami pa kaming pinagkwentuhan ni Balan hanggang sa narinig namin na natapos na ang kwentuhan ni na Mama at Mira. Kaya saglit na nakipag-usap si Balan sa amo
ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay magalang na itong umalis. Ako na ang naghatid sa kanya palabas ng aming bahay. Pero bago siya umalis ay isang makahulugang mga pangungusap ang binitawan ni Balan sa akin. Masaya akong nakilala kita, Melba. Magkikita pa ulit tayo, aniya. Ang mga ngiti niya ang lalong nagpakilig noon sa aking puso. Ngunit napalitan niyo ng pagtataka ng saglit mawala ang aking atensyon dahil tinawag ako ni Mama. Pagbalik ko para tingnan ulit ang pagalis ni Balan ay wala na ito. Sa isip ko noon ang bilis namang mawala ng lalaking yon. Samantala nung una ay maayos at normal naman ang pagtatrabaho niya. Hindi pa siya gaanong kinakausap nila Mama dahil bago pa lamang. Hanggang sa tumagal na siya ng 1 linggo sa bahay, January na noon at wala pa din kaming klase kaya nasa bahay lang ako. Saktong nauuhaw ako kaya pumunta ako sa kusina para uminom at humanap na rin ng makakain. Nabutan ko nagluluto si Mira. Pinanood ko lang siyang magluto, saka ko napansing mahilig sa itim ang babae. Mahaba din ang maitim nitong buhok at maganda din siya. Pasimple ko siyang pinanood magluto at napansin kong naghiwa na siya ng sibuyas. Yung plastic na may bawang na hindi pa nabubuksan ay kinuha niya din. Akala ko'y maghihiwa siya ng bawang pero kinuha niya ito at tinapon sa trash bin. Hindi ako nag-react at kunwaring walang pakialam na nagbukas ng ref. Hindi ko na lang binigyan ng malaking pakahulugan ang ginawa niya sa bawang dahil baka sira na ito o ano paman. Samantala simula nung dumating si Mira sa bahay namin ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa kwarto ko. Hindi ako makatulog ng maayos kasi pakiramdam ko talaga parang hindi ako nag-iisa sa loob kahit na alam kong ako lang ang naroroon. Kada gabi feeling ko ay may nagmamasid sa akin. Minsan magigising na lamang ako na parang may katabi ako sa pagtulog. Kaya nagpasya akong bumili noon ng maraming unan gamit ang naipong allowance ko at nilagay ko yon sa likod ko para mawala yung feeling na may katabi ako. Pero eto ang nakakatakot, Papa Dudut. Kapag gumigising ako ay nagugulat na lamang ako na wala sa tabi ko yung mga unan at nakasalansan lahat ng maayos doon sa katabi kong upuan. Kung hindi man nakasalansan na ito ng maayos sa study table. Nagtaka talaga ako kasi bago ako matulog ay nakalak ang pinto kaya imposibleng ayusin yon ni Mama o ni Mira. Tapos hindi nawala yung pakiramdam ko na para akong may kasama doon sa kwarto. Actually kahit saan ako pumunta ay nararamdaman ko talagang may sumusunod sa akin. Tapos one time habang nagsashower ako ay nakita ko sa aking peripheral vision ko na may nakatayong lalaki sa sulok ng banyo. Kaya nagulat ako at nadulas pa noon. Pero pagtingin ko ay wala naman yung nakita kong nakatayong lalaki. Dahil doon ay nagsimula na akong matakot, Papa Dudut. Tapos palagi akong nananaginip din noon na meron daw sumusunod sa akin lalaki. At kapag lumilingon daw ako ay nakikita ko ang isang pamilyar na figura. Pero hindi ko mamukhaan kasi malabo ito, Papa Dudut. Tapos tumatakbo daw ako palayo pero nahahabol pa rin daw ako ng lalaki. Hanggang sa isang panaginip ko ay hinahabol daw ako tapos nahuli daw ako ng lalaki. Nung una ay nagpapapalag ako pero nang masulyapan ko ang mukha ng lalaki, nagulat ako kasi nakita ko na yon at natatandaan ko ang mukha na yon. Si Balan. Hindi ako makapaniwala sa panaginip ko na si Balan daw ang matagal nang humahabol sa akin. Hindi niya pinakawala ng katawan at braso ko. Pero ewan ko ba kasi sa panaginip ko ay hindi na ako nanlaban habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Balan. Tapos mamayang kaunti nilapit ni Balan ang kanyang mga labi at hinalikan ako. Bumigay naman ako at isinuko ko ang aking virgin lips sa kanya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ganon ang feeling pero sa panaginip ko ay gustong gusto ko ang mga halik ni Balan. Tapos mamayang kaunti nagulat na lamang ako nang ako mismo ang naguhubad ng kanyang suot na damit. Tumambad sa akin ang makisig na katawan ni Balan.
Tapos para akong nahipnotismo at binudburang ko raw ng halik ang kanyang katawan habang dinig na dinig ko ang mahihinang ungol ng lalaki. Tapos nagising na ako. Ilang beses kong napanaginipan yon hanggang sa maging obsessed na ako kay Balan. At dahil sa biniyayaan ako ng talento sa pagguhit ay palaging ang mukha ni Balan ang dinodrawing ko sa aking sketchpad. Sinubukan ko ding hanapin noon si Balan sa mga lumang social media sites tulad ng Friendster, MySpace at Facebook pero nabigo ako. Minsan pa nga kinausap ko si Mira kung ano ang cellphone number ng kapatid niya pero sabi lang sa akin ng kasambahay namin, hindi raw nagsa-cellphone si Balan. Lumipas ang ilang linggo, lalo akong naging obsessed kay Balan. Hindi ko na napansin yung mga kababalaghang nararamdaman ko kasi madalas akong mag-daydream na kasama ko si Balan. At kahit napagod ako sa pag-aaral, nawawala lahat ng yon kapag napapanaginipan kong kasama ko si Balan. Samantala isang araw kagagaling ko lang noon sa school nang maabutan ko si Mira na naglilinis ng aking kwarto. Nagpanik ako nang makita kong tinitingnan niya yung sketchpad ko. Agad kong kinuha yon sa kanya dahil sa sobrang panik ko. Pero ngumiti lang sa akin si Mira. Magaling ka palang mag-drawing. Matutuwa si Balan kapag nakita niya yan, sabi pa nito sa akin. Hindi lang ako kumibo noon pero hiyang-hiya talaga ako. Pero pagkatapos noon ay nagulat na lamang ako dahil merong nagpapadala ng mga bulaklak sa akin. Iniiwan sa labas ng pinto namin tapos may dedication card na nakapangalan pa sa akin. May pagkakataon ding si Mira ang nakakakita ng mga bulaklak at ibinibigay sa akin. Kapag tinatanong ko siya kung kanino galing, ang sagot niya palagi ay hindi raw niya alam. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. Ramdam ko na kilala niya yung nagbibigay ng bulaklak sa akin. Samantala, nakarating kay Mama ang arawang delivery ng bulaklak sa bahay namin. Natutuwa daw siya dahil may nanliligaw na raw sa akin. At dalaga na raw talaga ako. Pero palagi niya akong pinapayuhan na pag-aaral muna ang intindihin ko bago ang pag-ibig dahil bata pa raw ako para intindihin yon. Hindi naman nagtagal, sa pangungulit ko kay Mira ay inamin din niya sa akin nang nagbibigay daw ng bulaklak sa akin ay walang iba kung hindi si Balan. Siyempre nagulat ako. Talaga Ate Mira? Ibig sabihin nandito si Balan? Sumagot naman ang kasambahay namin na noon ay lumabas na ang pagiging misteryosa. Oo, ang totoo niyan, nandito lang siya, aniya. Nagtaka ako sa mga sinabi niya pero hindi na siya kumibo pa. Tapos natatandaan ko nung sandaling yon, biglang lumamig ang simoy ng hangin sa loob ng kwarto ko. Tapos parang may yumakap sa akin na kung ano. Siyempre kinilabutan ako at napalingon sa aking likuran. Pero wala akong nakita. Tapos nakita ko lang si Mira na misteryosong nakangiti lamang sa akin. Sa kabilang banda, linggo noon at day off ni Mira. Kami lang ni Mama at Lola ang nasa bahay nang utusan ako ni Mama na magluto. Sumunod naman kagad ako. Nagluluto na ako nang mapansin kong wala man lang bawang kaya lumabas ako at bumili ng madami para may stock na rin sa bahay. Saktong itinapon ko sa labas yung laman ng trash bin namin nang mapansin ko kung ano yung nasa sako ng basura. Nilalagay kasi namin yung sako ng basura sa labas para daanan ng basurero. Nagtatakang binuksan ko yung basura at puro ito bawang. Hindi naman sira o bulok, maayos pa ang mga ito. At hindi pa nababawasan. Madami yon, sa tingin ko ay madalas bumili si Mama dahil siya ang namamalengke. Hindi ko na pinalampa kay Mama ang nakita ko at hinayaan na lamang. Inisip ko pa ngang baka may allergy sa bawang si Mira, kaya ganon. Gabi na nang bumalik si Mira sa bahay. Ang kwarto ni Mira ay katabi lang ng kwarto ko at kwarto ni Lola dito sa baba. Sa taas naman ang kwarto nila Mama pati ang isa pang kwarto na dapat ay para kay ate. Mga alas 12 na noon at busy ako sa kakalaptop nang makarinig ako ng mahinang ingay.
Plywood lang kasi ang naghahati sa kwarto ko at kwarto ni Mira, kaya maririnig ko ang ingay sa kwarto niya. Dahil na din sa curious ako ay inalapit ko ang tenga ko sa dingding. Narinig kong may kausap siya pero hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Para bang ibang lingwahe ang narinig ko. Narinig ko ding may sumasagot sa kanya at mukhang may kasama siya sa loob ng kwarto. At boses lalaki yon. Lumabas ako ng kwarto at kunwari nagsa-cellphone ako. Pero inaabangan ko lang kung sino yung tao sa loob ng kwarto niya. Ayaw kasi ni Mama na magdadala si Mira ng kahit na sino sa bahay. Inabot na ako ng 2:00. Hindi pa rin lumalabas sila Mira sa kwarto. Papasok na sana ako ng kwarto ko nang bumukas ang pinto ni Mira. Nagpunta itong banyo at nabuksan niyang nakaawang yung pinto ng kwarto niya. Kaya pasimple kong nilapitan at sinilip pero walang ibang tao doon. Nagtatakang bumalik ako sa kwarto ko, Papa Dudut. Sigurado akong may tao doon. Madalas mangyari yon tuwing mag-aalas 12 ng gabi. Mga halos isang buwan ding gano'n na may kausap siya sa kwarto pero wala namang lumalabas. Iniisip ko nga baka sa cellphone lang pero bakit niya ila-loudspeaker ang phone niya, hindi ba? Saka malalaman ko naman kung sa cellphone galing ang boses dahil masyado itong obvious kung ganon. Pero hindi talaga. Alam kong may tao sa kwarto niya. Month of February noon. Mga nasa kalagitnaan na ng buwan yon. Nagising ako dahil sa ingay nila Mama. Umiiyak siya. Lumabas ako para tignan at nakita ko na lang si Brownie, yung aso ko na patay na, at putol ang 2 paa sa unahan. Nakita ko si Mira na lumabas din ng kwarto niya at namutla nang makita si Brownie. Tumingin din siya sa akin na para bang naiiyak. Nasa sala ako noon at nakatitig lang sa TV. Iniisip ko si Brownie, 12 years ko din siyang nakasama. Si Papa ang bumili noon para sa akin at napakawalang awa ang gumawa noon sa kanya. Mismong gabi din noon ay narinig ko na naman si Mira na may kausap. That time ay medyo malakas ang boses nila ng kausap niya at para bang nagtatalo. Sabi ko sa iyo, huwag kang makikialam ng kahit ano sa bahay na to. Malakas na sabi ni Mira pero hindi ko narinig ang boses ng kausap ni Mira na sumagot. Hanggang sa nakatulog na ako. Rinig ang pag-iyak ni Mira buong magdamag. Kinabukasan ay maaga akong gumising dahil may retreat ang buong course namin sa Abukay, Bataan. Naabutan kong gising si Mira at nagluluto ng sinangag. Pero napansin kong wala siyang nilagay na bawang. Sa sinangag ay hindi ba kailangan may bawang para mas masarap? Ate Mira, bakit hindi ka naglalagay ng bawang sa fried rice o sisa ko? Agad namang sumagot ang kasambahay namin. May seasoning naman, wika niya sabay pakita ng red sachet ng isang sikat na brand ng seasoning. Pero mas masarap kung merong fried garlic sa sinangag, insist ko. Hindi lang kumibo si Mira, nagpretend lang ito na parang walang narinig. Nagbuntong hininga na lamang ako at umupo sa mesa habang naghihintay ng agahan. Ate Mira, may isa pa akong tanong. Huwag kang magagalit ha. Pauna kong wika sa kanya. Tumigil naman saglit si Mira sa kanyang ginagawa. Sige, ano yun? Seryoso niyang balik sa akin. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero minsan, narinig ko na may kausap ka sa kwarto mo. Lalaki? Nagdadala ka ba ng bisita sa bahay nang hindi alam ni Mama? Diretsang tanong ko sa kanya. Natahimik noon si Mira pero bumalik siya sa pagluluto. Mamayang kaunti umamin siya sa akin. Si Bala ang kausap ko. Magkausap kami sa cellphone. Naka-loudspeaker lang kasi medyo mahina ang pandinig ko. Kaya akala mo siguro may dinala akong lalaki sa kwarto ko. Hindi, wala akong dinadala. Aniya. Hindi na ako nag-question noon sa kanya kasi yon din ang naisip ko. Pero lumiwanag ang mukha ko nang malamang kong may cellphone na pala si Balan. Pero nahihiya naman akong itanong kay Mira ang cellphone number. Kasi parang ayaw naman niyang ibigay yon sa akin.
Samantala, Papa Dudut ay nagpatuloy ang pagiging misteryosa ni Mira. Nagpatuloy din ang kababalaghan sa aking buhay. Pero nawala lang yon nang magpa siya akong mag-dorm malapit sa school namin kasi mas dumami na ang demands ng aking pag-aaral noon. Nung una ayaw pang pumayag ni Mama pero sa huli nakumbinsi ko rin siya. Nangako kasi ako sa kanya na pagbubutihan ko ang aking pag-aaral at hindi ako magpapabaya. To make the story short ay nag-dorm na ako. Bali every weekday nandun ako. Pero pagsapit ng gabi ng Biyernes ay umuwi ako sa bahay para mag-spend ng time kasama sina Mama at Lola. At kapag Sunday ng umaga ay bumabalik na ako sa dorm. Minsan hinahatid ako ni Mira sa utos ng mama ko. Ilan ang kasama mo dito? Usisa ni Mira sa akin nung unang beses niya akong hinatid sa dorm. 4 lang kami, all girls, sagot ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, magiging 5 na kayo. Maya-maya'y sabi ni Mira sa akin. Napatingin naman ako sa kanya, nagtataka. Ha? Paanong magiging 5? Balik ko sa kanya. Pero hindi na niya yon sinagot at sa halip ay iniba na lamang niya ang topic. Nagkwekwentuhan pa kami ni Mira noong araw na yon at makalipas ang 30 minutes ay umalis na rin siya habang ako lamang ang mag-isa noon sa dorm. Papa Dudut, simula noon ay parang may nararamdaman na akong presensya sa loob ng dorm. Kahit na mag-isa lang ako, feeling ko ay may kasama ako. Kapag weeknights at kumpleto kami sa dorm, feeling ko naman may katabi ako sa kama. Hindi ko talaga maitatangging may presence talagang paikot-ikot lang dito sa area. And it feels like a guy dahil pati yung dorm mate kong si Alicia na sensitive sa kanyang bagay, lalaki din. Yung pagkakaalam niya sa spirit na gala. Minsan playful siya, sanay lang kasi ako. Yung bathroom namin is nasa loob ng dorm tapos maririnig ko na may nagtutulak ng timba, mag-isa ako. Minsan nag-rattle yung doorknob ng banyo. I still have goosebumps sa mga ganong instances pero hindi ko na lang pinapansin. Ang hindi lang kasi maganda, nababangungot ako lagi pag mag-isa. May curtain kasi ang bed ko at sa baba ako ng double deck na tutulog. I'm always aware during sleep paralysis and I can feel na may nanonood sa akin sa side ng bed ko. It's a guy. I can hear him breathing. Sometimes I see the silhouette of him standing beside my bed pero I never saw the face. Hanggang magigising na lamang ako and magmumuni-muni saglit and go back to sleep again. Minsan mauulit na naman, minsan ay hindi na. Even nga kapag meron na mga kasama ko dito, I still have those nightmares. I don't understand kung bakit palaging ganon. Parang pinapanood lang niya ako. Makalipas ang ilang araw habang natutulog ako ay nagising ako bigla. Sumilip ako sa mga kasama ko pero wala sila. But I was sure na hindi Sunday that day. Nagkukwentuhan pa kami bago matulog, then na-realize ko I was dreaming again. But what was weird is that I can move. Then suddenly ay narinig ko ang boses ng isang lalaki. Tinatawag nito ang pangalan ko sa may bandang paanan ng bed ko. I was so surprised, what the hell is going on? Dahil nakita ko sa paanan ng aking kama na nakatayo ay walang iba kundi si Balan. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa dorm ko? Tanong ko sa kanya. Hindi siya kumibo noon pero binigay niya sa akin ang pinaka mapang-akit niyang ngiti. Sa kabilang banda, ewan ko ba pero hindi ako natakot noong mga sandaling yon. Bumangon pa nga ako then hinawi yung kurtina at umupo. I was just staring at him wide-eyed. Pwedeng tumabi, sabi niya. I was very aware that I was dreaming but he looked so real. As in siya talaga. Yung nasa bed ko na nagpapaalam na tatabi sa akin, tumango ako. Suddenly nakahiga na siya sa bed ko like magic. Nakaunan ako sa balikat niya while facing him. Nakayakap siya sa akin. I tried to smell him but he smelled nothing. Can't even hear a heartbeat.
Pero yung sensation ay parang totoo. He felt warm. He was silently stroking my back. Then he asked if it was okay for him to visit me again. I looked at him and said, "Oo naman," and then kissed my forehead and told me to go to sleep. I really did kahit alam kong nananaginip ako. That night, I had the best sleep ever. Nang mga sumunod na araw ay palaging nauulit ang panaginip kong yon. Like mafe-feel ko na lamang na nakayakap siya sa akin. Minsan nakaupo siyang nakangiti sa akin. But it was always the same setting. Nakahiga ako at same dress ang suot ko since unang panaginip na meron siya habang si Balan ay nakasuot ng white shirt at black slacks. Tapos nakayapak lang siya. After I think about a week, the dream turned to something more. We kissed, we did things. Oo, nakaramdam ako ng init ng katawan. Ako mismo ang nag-initiate ng sex kay Balan. Natatandaan ko na ako pa mismo ang naghubad ng shirt niya tapos yung pantalon niya. Tumambad sa akin ang makisig niyang katawan. And he's gifted. Hinalikan ko ang kanyang katawan na para bang gutom na gutom sa laman. Habang si Balan naman ay mahinang umuungol sa aking ginagawa. Sa isip ko ay panaginip lang naman, so no harm done. Pero sa totoo lang, ng mga oras na yon, I always felt tired. I get dizzy easily too, na parang mas napagod pa ako na natulog. I even started losing weight at lagi akong matamlay. One time when I went at home, nagulat na lamang ako na umalis na raw si Mira sa bahay namin at pinalitan na siya ng ibang kasambahay. Nalungkot ako kasi hindi ko na makikita si Balan ng personal, na sa panaginip ko na lamang siya mapagpapantasyahan. Lalo akong nalungkot pero nagiging masaya ako kapag nananaginip akong kasama siya. Samantala noong nasa bahay ako ay pumasyal sa amin yung malayong lola kong manghihilot at magtatawas. Kinausap si Mama about something. Nang umalis si Mama, kinausap niya ako. "Mahirap ba masyado ang pag-aaral mo? Bakit nangangayayat ka?" Sabi niya. "Hindi naman po, hindi lang nakakatulog ng maayos." Sabi ko naman. Tiningnan niya ako ng maigi tapos bigla niyang sabi na may sumasama daw sa akin na isang engkanto. Kinilabutan ako pero sabi ko na lang ay huwag niya akong tinatakot. Kinulit niya ako kung ano raw ba talaga ang nangyayari sa akin at nararamdaman talaga niya na meron akong kasamang engkanto. At yun nga papadudot na ikwento ko ngang may dumadalaw sa akin sa panaginip ko. I spared the details pero kinuwento ko how the dream occurs. Bakit daw ako pumayag noong nagpaalam na dadalawin ako ulit? Dapat daw ay umayaw ako kasi nagpapanggap lang yon. "Lola naman syempre crush ko yun." Sagot ko naman. "Ano bang pangalan ng lalaking yon?" Tanong niya sa akin. "Balan po, kapatid siya nung dati naming kasambahay si Mira." Kwento ko naman. "Apo, yung dating kasambahay niyong si Mira ay isang engkanto. Hindi ba naikwento sa iyo ng mama mo kung bakit nawala yung dati ninyong kasambahay?" Usisa pa niya sa akin. Nag-isip ako noon. Wala namang ikinuwento sa akin si Mama kung bakit umalis si Mira. Basta ang sabi lang niya sa akin ay bigla na lamang itong nawala. Biglang nawala si Mira kasi natakot siya na malaman niyang parating na ako sa bahay ninyo. Naramdaman kasi ng engkanto kung ang isang parating na tao ay may kapangyarihan o wala. Kwento pa ni Lola. Bigla na lang nawala si Mira sa kanyang kwarto at nakita ng mama ko na nakahiga sa kama ang isang putol na sanga ng puno. Yung mga dinala niyang gamit sa inyo pati yung mga papeles niya ay lahat naging lupa. Dagdag pa niya. Kung engkanto si Mira, engkanto rin si Balan. Hindi makapaniwalang wika ko noon. Itatawa sana ako ni Lola para masiguradong engkanto nga ang nagpapakita sa panaginip ko. Pero umayaw ako. Natakot ako bigla. Kaya ipinagdasal na lamang niya ako at pinahira ng coconut oil na may laman na ewan. She also asked me to put something sharp under my pillow kapag matutulog na. Pagbalik ko ng dorm, naghanap ako ng something na ilalagay sa pillow ko at gunting ang nakuha ko. I also prayed before going to sleep.
Suddenly narinig kong tinatawag ni Balan ang pangalan ko. He was standing behind the curtain. "Pwede ba akong tumabi?" sabi niya. "Balan, tapatin mo nga ako. Engkanto ba kayo ni Ate Mira?" Seryosong tanong ko sa kanya. "Oo, mga engkanto nga kami at matagal na ako nagbabantay sa iyo." Pag-amin niya sa akin. Kung ganun, ikaw yung madalas kong maramdaman na parang may kasama ako kahit na ako lang ang mag-isa sa paligid. Wika ko sa kanya habang naguguluhan. "Gusto kita, Melba. At mas tumindi ang pagnanais ko sa iyo nang angkinin mo ang aking katawan. Natatandaan mo nung nagtalik tayo sa unang pagkakataon? Hindi yun panaginip. Totoo ang lahat ng yon." Pagbubunyag ni Balan. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Kapag ang isang babaeng tao ay inangkin ang katawan ng lalaking engkanto, ang lalaking engkanto ay panghabang buhay na magiging alipin ng babaeng tao. "Melba, handa akong pagsilbihan ka. Handa akong maging alipin mo. Sumama ka lang sa akin. Mahalin mo ako, Melba." May pagsusumamong wika ni Balan sa akin. "Sorry, Balan, pero parang hindi ko na kayang makisama sa iyo. Hindi kita mahal. Yung sex na sinasabi mong nangyari sa atin, init lang yun ang katawan ko. Hindi ka totoo, bunga lang ito ng imahinasyon ko," ang sabi ko sa kanya. "Pakiusap, Melba, sumama ka na sa akin. Pangako gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa piling ko." May pagmamakaawang sabi ng engkanto sa akin. Papadudod, sa totoo lang ay muntik na akong matukso. Dahil aaminin kong gusto ko rin si Balan. Pero hindi siya tao at hindi ko rin sigurado kung tumutupad ba ang mga engkanto sa mga pangako. Kaya kahit na feel kong ayoko sanang siyang paalisin, I kept my mind straight and said na hindi na pwede at umalis na siya at wag nang babalik pa. He was silent for a while, then biglang nagsalita siya in a much deeper voice na hindi ko mabusesan. Then he was gone. Nagising ako kaagad noon sa sobrang pagpapawis. Para akong nagmarathon. He never came back again at nawala din yung presence na nagpaparamdam kapag nag-iisa na lamang ako. I still get sleep paralysis sometimes pero wala siya. Minsan naaminin kong namimiss ko si Balan at wini-wish ko noon na sana'y makatagpo ako ng lalaki as in tao na kamukha at katulad ni Balan. But ayoko na ring maulit yung panaginip ko na kasama ko ang isang engkanto. Ang tao ay para sa tao at yon ang naging desisyon ko sa huli. Sa ngayon, papadudot, iniisip ko pa rin kung totoo ba talagang nagtalik kami ni Balan noon. Pero iniisip ko rin na baka bunga lamang yon ang pantasya ko. Sa ngayon ay may asawa na ako at hindi man siya kasing gwapo ni Balan, mahal na mahal ko siya at mahal na mahal din niya ako. At meron kaming isang anak na lalaki na naisipan kong Balan ang ipangalan. Dito kami nakatira ngayon sa Baisa, Quezon City. Papadudot, masaya na ako sa aking buhay ngayon at wala na akong hihilingin pa. Muli hanggang dito na lamang at maraming salamat at sana ay marinig ko ang aking kwento sa inyong channel. Ang iyong kaibigan, Melba. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.